Mga Lodi, don't skip ads po tayo, maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 1371 hanggang Kabanata 1380. Kabanata 1371. Naisip ni Hansen na pinakamabuti na magtago sa nakatagong lambak, ngunit ang karagdagang 30 milya ng paglalakbay ay hindi maliit na distansya, lalo na't ang kanyang buhay ay nasa panganib. Napaupo siya muli, at kinilala na siya ay mabibigo sa kanyang pag-iwas, kaya tinawag niya ang kanyang sandata ng payong para sa depensa. Ang payong ay nakipagsagupaan sa sibat at itinaboy ito, ngunit hindi ito walang bayad. Ang tunog na ginawa nito ay kakilakilabot, at ang payong ay parang malapit ng masira. Sa puwersa ng pag-atake na iyon, si Hansen at ang payong ay itinaboy palayo. Ngunit ito ay ang perpektong pagkakataon para kay Hansen na makakuha ng mas maraming distansya sa kanyang humahabol, muli. Kahit na si Hansen ay dumudugol ng malaki, siya ay nasa magandang kalagayan ngayon. Nagsisi siyang gumamit ng payong, inaasahan na masisira ito, ngunit ito ay nakaligtas. Naisip niya na marahil ang kanyang Dangshan Sutra o Black Crystal ay nagpalakas dito at ginawa itong mas matibay kaysa dapat. Sa suporta ng payong, nakaramdam si Hansen ng mas maraming kumpiyansa sa posibilidad na manatili sa hangin para sa natitirang bahagi ng kanyang paglipad sa nakatagong lambak. Ngunit hindi handang palayain si Hansen ni Nanlit Ian. Tumaas siya sa langit, sumasaksak, sumasampol, at umaabot gamit ang kanyang sibat. Siya ay wala sa kontrol, at ang kanyang pagkauhaw sa dugo ni Hansen ay napakalaki. Ginamit ni Hansen ang kanyang payong upang harangan ang isang pag-atake na hindi niya maiiwasan. Ito ay isang tagumpay, ngunit ang puwersa ay nagpadala sa kanya pababa, umiikot sa mabatong lupa sa ibaba. Nahadya sa magaspang na mga bato, ang kanyang katawan ay napasok sa pagitan ng dalawang malalaking bato at naipit. Ang isang kalapit na bato ay nabalisa at nagsimulang gamulong, dinudurog ang kamay ni Hansen sa isang duguan na gulo habang ito ay dumadaan. Bago pa man mahayla ni Hansen ang kanyang sarili mula sa mabatong pagguho ng lupa, muli na namang nasa kanya ang lalaki at ang kanyang sibat. Si Hansen ay nasa pinakamasamang sitwasyon, at ang pinakamasamang bagay tungkol dito ay hindi niya alam kung sino ang kanyang kaaway. Hindi niya maunawaan kung bakit siya hahabulin ni Nanlit Ian. Wala siyang ginawa upang bigyang katwiran ang pag-atake na ito. Kung siya ay mula sa pamilya Zhao ng anghel na Jin, maaaring magkaroon ng katuturan, ngunit hindi malamang. Sila ay may pagkauhaw sa katanyagan at pagkilala, at walang nakakaalam kung sino si Nanlit Ian. Bukod dito, ang mga tao ng pamilya Zhao ay tila nagagalak sa pagpapasok ng mga galon ng mga serum na nagbabago ng henetiko sa kanilang mga ugat bago makipaglaban. Ang taong ito ay hindi nagawa ang ganoong bagay. Hindi rin ito maaaring mula sa Iron Fist Martial Hall. Kakalaban lang ni Hansen laban kay Jia Shidao, at hindi siya kasing lakas ng taong ito na humahabol sa kanya. Tigil. Ikaw ba ay mula sa Blood Legion? Ako ay isang mabuting kaibigan ng parusa ng Diyos. Napagpasyahan ni Hansen na siya ay isang tao mula sa Blood Legion. Sa kanyang malabo na ugnayan sa kanila, naisip niyang pinakamabuti kung maglalaro siya sa asosasyong iyon. Nakarinig ng pangalang ito, biglang tumigil si Nanlit Ian, para bang pinindot ang isang switch at siya ay napos. Habang ang isang daloy ng kaluwagan ay dumadaloy kay Hansen, biglang sinabi ni Nanlit Ian, "Siyempre. Siyempre, ang mga Tridor mo ay mabuting kaibigan." Ang alon ng kaluwagan ay biglang bumalik. Pagkatapos ay nagpakita pa ng mas maraming lakas at bilis ang lalaki sa mga sibat na nakatakdang saksakin si Hansen. Nakapagpalaya sa kanyang sarili, gamulong si Hansen at umiwas sa pag-atake. Nagsisi si Hansen na binanggit niya ang parusa ng Diyos, at alam niyang ginawang mas malala ang mga bagay. Ngunit hindi bababa sa niliwanag nito ang isang bagay para kay Hansen, pinatunayan nito sa kanya na si Nanlit Ian ay marahil isang miyembro ng Blood Legion. Pang! Muli na namang hinarang ng payong ang susunod na pag-atake, ngunit ipinadala nito si Hansen na lumilipad patungo sa isang pader. Bumagsak pabalik sa lupa, ginawa niya ito na may bibig na puno ng dugo. Si Hansen ay nasa matinding sakit, ngunit pinigilan niya ito at umiwas sa susunod na pag-atake. Pagkatapos ay sinabi niya, "Ako ay isang kaibigan ng iyong vice-presidente, Baby Ghost. Mali ang target mo." Pagkatapos ay sumigaw si Nanlit Ian, "Kalokohan. Paano ka magiging kaibigan ng vice-presidente?" Si Hansen ay labis na nagalit sa kanyang maling pagtrato, at ngayon, sapat na sa kanya.
Sumagot siya, F***CQ. Patuloy mong sinasabi na ako ay isang traitor, ngunit alam mo ba kung sino ang aking taga-mana? Hawak mo ang banal na bagay, ikaw ang taga-mana ni Han Jinji, kaya sino pa? Patuloy na umatake si Nanlit Ian habang nagsasalita siya. Si Hansen ay nagsusumikap, naubos ang lahat ng kapangyarihan na maibibigay ng kanyang 10,000 fitness. Ang kanyang kalaban ay dapat magkaroon ng antas ng fitness na 20,000. Sa kabutihang palad, mayroon siyang Jadescan. Kung ang iba ay nagdusa ng naranasan ni Hansen, sila ay napatay ng maraming beses. Ang ibig mong sabihin ay ang kwintas na ito. Nahanap ko ito sa lupa. Kinuha ko ito at naisip kong maganda. Sabi ni Hansen, habang ipinakita niya ang pendant ng siyam na buhay na pusa. Gusto ni Hansen na bilhin ang kanyang sarili ng ilang oras upang makatakas siya ng matagumpay sa nakatagong lambak. Talaga kang taga-mana ng traitor. Tulad niya, puno ka ng She**T, nakita ni Nanlit Ian ang pandaraya, at pagkatapos ay nagpakita pa ng mas malaking lakas sa kanyang mga pag-atake. F***, si Hansen ay tinamaan sa balikat. Ang talam ay tumago sa kanyang sandata at sa kanyang laman, iniwan ang kanyang braso na nakasabit. Ang nakatagong lambak ay may ilang distansya pa rin, at kung magpapatuloy ang mga bagay sa ganitong paraan, may malaking posibilidad na mamatay siya. Nagpa siya si Hansen na tumigil sa pag-iwas. Sa isang kamay, hawak niya ang isang payong, sa isa pa, isang kristal na itlog. Pang! Tumama ang sibat sa payong, ipinadala si Hansen na lumilipad pabalik. Hindi na niya mapanatili ang kanyang hawak, ang kanyang mga daliri ay dumulas at ang payong ay nahadya sa isang bato, wala na sa kanyang abot. Habang nangyari ito, itinapon ni Hansen ang kanyang itlog kay Nanlit Ian. Umiwas ang lalaki. Ngunit nang hindi tumama ang itlog sa kanyang ulo, tumalbog ito sa isang bato sa direksyon ng kanyang tainga. Itinaas niya ang kanyang sibat at itinaboy ang itlog palayo, natatakot sa kapangyarihan na maaaring taglayin nito. Ngunit ang itlog ay nagawang magtrabaho pa rin ng magic sa sandata na nagdulot ng napakalaking sakit kay Hansen. Ginawa nitong goma ang sibat, ngunit hindi ang taong naghawak nito. Bumalik ang itlog kay Hansen, tulad ng paghahangad ni Nanlit Ian na patayin siya ng isang huling suntok. Inabot ang payong, nagawa ni Hansen na hawakan ito sa hawakan, dalhin ito pasulong, at buksan ito. Kabanata 1372. Pang! Ang nabaling goma na sibat ay bumangga sa payong. Umaasa si Hansen na ito ay magiging isang malambot na pagtama, ngunit ang kapangyarihan ng sibat ay masyadong malaki, at nagawang mapanatili ang ilang bahagi ng tigas nito. Nang tumama ito kay Hansen, siya ay itinaboy pa rin ng malayo. Siya ay itinapon pabalik sa hangin, patungo sa isang mabatong ibabaw. Ngunit sa kabutihang palad, mayroong isang tiyak na pagbawas sa pinsalang natamo niya sa huling pagtama. Hindi siya naging mas masahol pa. Habang nasa hangin si Hansen, muling inilabas niya ang kanyang kristal na itlog, at pagkatapos ay itinapon niya ito sa pader na kanyang patutunguhan. Nang tumama ang itlog sa pader, tumalbog ito pabalik sa kamay ni Hansen. Ang lugar kung saan ito tumama ay naging malambot na parang unan, handa na siyang suluhin. Ang pader ay parang espongha, at nagawang lumayo siya rito nang walang pinsala. Tumalon siya pasulong, alam na si Nanlit Ian ay nasa kanya na parang aso na nakakita ng baboy. Itinaas niya ang kanyang payong at itinutok ito sa mukha ng kanyang kaaway. Inilagay ni Nanlit Ian ang kanyang nabaling goma na sibat at sa halip ay naglabas ng isang berdeng espada. Gamit ito, gumawa siya ng isang pataas na paghiwa. Tinawag ni Hansen ang kanyang kristal na itlog at itinapon ito muli. Ang itlog ay hindi itinapon sa isang tiyak, malinaw na tinukoy na landas, at lumipad lang ito sa hangin na parang isang baliw na alitaptap. Sa wakas ay huminto ito sa harap ni Nanlit Ian, at nang subukan niyang hawakan ito, ang itlog ay tumago sa kanyang kamay na parang bala. Halos maabot nito ang kanyang mukha. Bigla, lumitaw ang isang kampana. Sakop nito ang itlog at pagkatapos ay nahulog sa lupa na parang haligi ng matigas na bato. Narinig ni Hansen ang kanyang itlog na tumatalbog sa loob ng kampana, at mabilis na alam na walang pagkakataong makalabas ang itlog. Ang masamang bagay tungkol sa itlog ay hindi ito makakasira ng mga bagay. Wala itong tunay na lakas sa sarili nito, kaya ngayon, nakakulong sa isang saradong espasyo, wala itong magagawa. Dong! 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 3 beses na tumama si Nanlit Ian sa payong hanggang sa ito ay mawala sa pagod na pagkakahawak ni Hansen. Pumunta ka sa impyerno, sigaw ni Nanlit Ian, habang hinigpitin niya ang kanyang pagkakahawak sa espadang hawak niya at ibinaba ito patungo kay Hansen. Nakikita ang pagbaba ng berdeng espada, hindi maiwasang ngumiti si Hansen. Naisip ni Nanlit Ian na si Hansen ay bahagyang nagkakamali o talagang baliw.
Naniniwala siyang malapit na niyang wakasan ang peste at hatiin ito sa dalawa. Ngunit bigla, nakaramdam si Nanlit Ian ng sakit sa kanyang mata. Kumurap siya, at isang segundo pagkatapos, wala na si Hansen. Umiwas siya sa pagtama, at pagkatapos, napansin niyang hinahawakan niya ang kanyang dibdib. Umagang nanggalit si Nanlit Ian, lumipat, at pagkatapos ay ginamit ang kanyang kamao upang suntukin si Hansen na nasa proseso ng paghahatid ng kanyang sariling pagtama ng palad. Pang! Ang kamao ni Nanlit Ian at ang palad ni Hansen ay nagbanggaan, ngunit walang shockwave ang nabuo. Ang mga daliri ni Hansen ay nasa loob ng kanyang kamao, ngunit kakaiba, walang dugo ang lumabas. Buzz! Ang katawan ni Nanlit Ian ay nanginginig. Sinubukan niyang sumigaw, ngunit may isang bagay na nagbara sa ingay sa kanyang lalamunan, at walang tunog ang nagawa. Pagkatapos ng isang sandali ng katahimikan, umubo siya ng isang daloy ng dugo. Si Nanlit Ian ay nasa matinding sakit, para bang ang kabuuan ng kanyang pagkatao ay hinihila. Para bang naghihirap siya ng Charlie horse sa bawat kalamnan. Ang sakit ay patuloy na lumalala hanggang sa hindi na siya makapagtiis at mapanatili ang kanyang sarili. Nawawalan siya ng kontrol, nagwawala na parang naghihirap siya ng isang malakas na seizure. Nagulat si Hansen nang makita na nabigo ang super spunk na masira ang istruktura ng pagkakasunod-sunod ni Nanlit Ian. Malinaw na masyadong malakas si Nanlit Ian kumpara kay Hansen. Ngunit habang hindi niya nagawang puksain ang lalaki, ang pag-atake ay hindi bababa sa naghatid ng hindi matatagalan na sakit. Ang istruktura ng pagkakasunod-sunod ay tiyak na nasira ng bahagya, at alam ni Hansen na kailangan niyang hilahin ng mas malakas kung gusto niyang masira ang natitira sa kanyang kaaway. Habang gagawin na sana ni Hansen ang parehong bagay muli, lumipat si Nanlit Ian sa depensa at tumawag ng isang kalasag. Katsa! Ngunit ang palad ni Hansen ay nagdurog sa kalasag ng walang problema. Si Nanlit Ian ay nasa matinding sakit at pagkabigla, ngunit gayunpaman, ang nangingibabaw na damdamin ay galit. Ang kanyang pagkauhaw sa dugo kay Hansen ay lumalakas lang. Habang hawak pa rin ang berdeng espada, binagsak niya ito ng walang layunin sa pag-asang matamaan si Hansen. Dahil sa pagkakaiba sa fitness, hindi na epektibong makasabay at makaiwas si Hansen sa napakabilis na pag-atake ni Nanlit Ian. Mabilis na itinaas ni Hansen ang kanyang payong upang harangan ang mga pag-atake na papunta sa kanya. Habang nagkakaroon ng pagkakataon, yumuko si Hansen sa gilid, pababa kung saan naroon ang kampana. Dinurog niya ito at kinuha ang kanyang itlog pabalik. Walang tigil, tumakas si Hansen patungo sa nakatagong lambak muli. Sinundan siya ni Nanlit Ian, ngunit pinanatili ang kanyang distansya. Mula sa likuran, nagpaputok siya ng mga hampas ng kapangyarihan kay Hansen habang siya ay naglalakad. Habang nagawang patuloy na gamitin ni Hansen ang kanyang payong, hindi nito naiwasan ang lahat ng papasok na pinsala. Kailangan pa rin niyang magtiis ng mas maraming sakit habang tumatakas siya. Sa kabutihang palad, hindi na epektibong makasabay si Nanlit Ian, sumusunod sa sakit na kanyang nararanasan. Dahan-dahan siyang naiwan hanggang sa mawala si Hansen sa paningin, na tiyak na nakapasok sa nakatagong lambak na kanyang sinisikap na makapasok. Ngunit patuloy pa rin siyang sinundan ni Nanlit Ian. Alam niya kung saan siya pupunta, at ang pagpatay kay Hansen ang kanyang pangunahing layunin sa ngayon. Ang nakatagong lambak ay isang malaki, lumalawak na lambak, ngunit ito ay nakakabit, baluktot, tinek, at nalitaw ng iba't ibang mga halaman ng Gino. Ang mga puno doon ay napakalaki, at makapal, nakakatakot na mga puno ng ubas ay nakabalot sa kanilang mga daan pataas at sa paligid ng bawat higanting puno na parang palamuti. Pagkatapos pumasok sa lambak, kahit na ang araw ay hindi makatago sa lawak na iyon. Sa sikip ng lugar na iyon, naramdaman ni Hansen na parang naglalakad siya sa isang berdeng yungib. Kabanata 1373. Sa sandaling pumasok si Hansen sa magulong komplikadong nakatagong lambak, naramdaman niyang nalulunod ang kanyang Dangshan aura. Ang magulong labyrinth ay halos masyadong marami para sa kanyang maproseso, at nagduse ito, naging isang masamang paghahatid. Siyempre, hindi kailangang gamitin ni Hansen ito tulad ng radar. Nararamdaman pa rin niya ang mga lakas ng buhay ng lupa sa paligid niya. Sa pagtulak sa magulong rehiyon na iyon, siniguro ni Hansen na manatili sa mabilis na paa. Si Nanlit Ian ay patuloy na humahabol, at ligaw siyang umiikot sa mga halaman na naghahangad na pabagalin ang kanyang mga paa. Ngunit hindi napigilan ni Hansen ang mga halaman. Ginamit niya ang kanyang Dangshan movement at Heavenly Go upang umiwas sa bawat puno ng ubas at dahon na umabot upang pabagalin siya. Sa gitna ng mga nakakatakot na matangkad na puno at halaman, ang mga puno ng ubas ay nakabalot sa kanilang mga daan sa pamamagitan ng masamang tanawin, na nagbigay kay Hansen ng mga alaala sa kanyang panahong nasa santuwaryo ng ikatlong Diyos.
Marami sa mga puno ng ubas na iyon ay napakakapal, hindi man lang maputol ni Nanlit Ian ang kanyang daan sa pamamagitan ng mga ito, at kailangan niyang umiwas ng hindi maganda sa halip. Sa kauna-unahang pagkakataon sa araw na iyon, si Hansen ay nasa isang kalamangan. Sa maze na biyaya ng kanyang pagmamaniobra, nagpunta siya sa pinakamalalim, pinakamalayo, at pinakamasamang bahagi ng nakatagong lambak. Sinabi ni Green Cow kay Hansen na maraming kakaibang mga halaman sa lambak. May mga puno na binubuo ng mga pangit, magulong ahas, at mayroon ding mga puno ng ubas na may mga pulang mata na kumukurap ng mabangis. Kahit na ang karamihan sa mga halaman sa lugar na iyon ay naruroon lang, at hindi naghahangad na makapinsala sa mga may tapang na galugarin, ang mga nagawa ay napakamapanganib. Kailangan ni Hansen na manatili sa kanyang mga paa, hindi lamang para sa galit na baliw na humahabol sa kanya, kundi pati na rin para sa kung ano ang hindi niya sinasadyang makatagpo. Ngunit ito ay ang uri ng inaasahan ni Hansen. Ang huling bagay na gusto niya ay ang lunukin ng isang halaman na kumakain ng tao, ngunit kailangan niyang dalhin si Nanlit Ian sa isang masamang halaman. Kung siya ay sapat na matalino, maaari niyang makuha ang mga halaman upang palayain siya mula sa kanyang humahabol. Bigla, nakita ni Hansen ang isang kalapit na halaman na nagtataglay ng isang napakalaking lakas ng buhay na nag-aapoy na parang pinakamaliwanag na apoy. Tumakbo si Hansen patungo rito, handang ipagsapalaran ang pag-alerto ng atensyon nito hindi sa kanya, kundi kay Nanlit Ian, na patuloy na nasa kanyang mga takong. Nang siya ay 10 metro ang layo mula sa lakas ng buhay na iyon, ang mga buhol ng sobrang paglaki ay nag-uumapaw sa paningin ni Hansen, na nagtatago kung ano talaga ang halaman na iyon. Ito ay isang malaking gulo. Pinilit nitong magpabagal si Hansen, at nagbigay ito kay Nanlit Ian ng pagkakataong maabutin siya. Sumulong ang kanyang kaaway gamit ang kanyang espada, handang maghatid ng isang huling pagtama. Gayunpaman, nang mahanap ng kanyang espada ang isang target, ang tunog ng isang metalikong drang ay umalangaw-ngaw. Itinaas ni Hansen ang kanyang ulo, ngayon ay naalerto sa nakakabahalang malapit na presensya ni Nanlit Ian. Nang hanapin niya kung ano ang tinamaan ng kanyang kalaban, napansin niya ang jade-like na puno ng isang puno na hindi pa niya nakikita noon. Parang lumitaw lang ito doon, at nang suriin ni Hansen ang punong ito, tumingin siya pababa upang obserbahan ang mga ugat. Doon, kalahating nalubog sa lupa, ay maraming mga jade na toro. Ang kanilang mga ulo lang ang nakalabas sa lupa, at isa sa kanila ang nakapansin kay Hansen. Tinitigan siya ng toro ng pula, nakakatakot na mga mata. Si Nanlit Ian ay dapat na tumama sa sungay ng isa sa mga torong iyon, at napansin na ngayon ni Hansen na ang nag-aapoy na lakas ng buhay na kanyang napansin dati ay isang kombinasyon ng puno at ng mga torong iyon. Ngu! Bigla, ang torong tinamaan ni Nanlit Ian ay gumawa ng isang tunog. Tumapak ang toro palabas ng lupa sa lupa na nanginginig na marcha ng isang elepante. Ibinaba nito ang ulo at huminga ng isang apoy na puno ng hangin mula sa mga nanginginig nitong butas ng ilong. Galit ito, at mukhang handa na habulin hindi lang si Nanlit Ian, kundi pati na rin si Hansen, na nagiging isang magandang kebab gamit ang mga sungay nito. Ang bilis nito ay nakakatakot. Bago pa man maabot ni Hansen ang kanyang sarili upang umiwas sa nilalang, nasa harap na niya ito. Si Hansen ay nagkaroon lang ng oras upang abutin at hawakan ang sungay. Ngunit nang mahulog ang kanyang mga daliri dito, itinaas ng toro ang ulo nito pataas, itinapon si Hansen sa hangin patungo sa tuktok ng puno na puno ng mga sanga. Tumawid siya sa ilang mga sanga sa kanyang pag-akyat, ngunit natagpuan niyang siya ay huminto laban sa isang bagay na malambot. Nararamdaman ni Hansen na bumagsak siya sa gitna ng isang pilak na bulaklak. Ang usbong sa loob ay nasa laki ng isang dobleng kama. Ito ay malambot at komportable, isang sorpresa na sigurado, ngunit isang malugod. Naramdaman ni Hansen na ang isang alon ng kaluwagan ay dumating sa kanya, at sa isang maikling sandali, naisip niyang mas ligtas siya kaysa sa buong araw. Ngunit sa lalong madaling panahon ay nakita niyang hindi ito isang lugar para sa pahinga. Ang paglapag ni Hansen doon ay hindi isang pagkakataon, sapagkat nakita niyang nag-angat din si Nanlit Ian. Ang kanyang kaaway sa araw na iyon ay napunta sa isa pang bulaklak na eksaktong kapareho ng sa kanya. Gusto ni Hansen na makatakas bago mangyari ang mas masahol pa. Ang pinakamasama, madalas na nagkukubli bilang ang pinakamaganda pagkatapos ng lahat. At sa sandaling sinubukan niyang gumalaw, napatunayan iyon. Ang kasiyahan ng bulaklak ay mabilis na nawala dahil ang ilang mga puno ng ubas ay umabot pataas upang itali si Hansen na parang tali ng sapatos. Itinuro ni Hansen ang kanyang tingin kay Nanlit Ian. At ang parehong nangyari sa kanya. Siya rin ay nahuli ng isang bulaklak. Sila ay binalot ng napakarami, ngayon ay parang mga mommy.
Naisip ni Hansen na ito ay maaaring isang bulaklak na kumakain ng karne, ngunit pagkatapos na balutin siya nito, walang nangyari pa. Walang digestive acid ang pinakawalan, at walang ngiping ninunguya ang ipinakita. Ngu! Muling sumigaw ang toro sa kanilang direksyon, pagkatapos, bumalik ito sa lupa. Pumasok ang toro na nakaharap sa ulo, at ang nakikita lang nila ay ang buntot nito, na nakasabit sa base ng puno na parang isang matigas na ugat. Hindi maiisip ni Hansen kung gaano kalakas at matibay ang puno. Ngunit dahil wala nang ibang gagawin, nagawa na ngayong suriin ni Hansen ito at itala ang mas maliliit na detalye nito. Napansin niyang may 8 toro na nakapalibot sa puno. Ang puno ay mayroon ding maraming iba pang pilak na bulaklak na kanilang nahuli. Tumingin si Hansen sa paligid at nakitang nagpupumilit si Nanlit Ian na makatakas. Ito ay isang mas mahirap na balot kaysa sa kanyang inaasahan. Bakit mo ako hinahabol? Maaari mo bang sabihin sa akin? Talaga bang handa kang ipagsapalaran ang iyong buhay ng ganito kung nangangahulugan ito na mapapatay mo ako? Tanong ni Hansen. Mayroon pa ring super spunk si Hansen, kaya kung gusto niyang makatakas, naniniwala siyang kaya niya. Ngunit dahil wala nang ibang nangyayari, naisip ni Hansen na pinakamabuti na magtanong ng maraming katanungan hanggat maaari, habang ang kanyang kaaway ay nakatali rin. Kailangan kong patayin ang Tridor, malamig na sagot ni Nanlit Ian. Akala ko gusto mo ang aking siyam na buhay na pendant ng pusa. Tanong ni Hansen. Sino ang magkakagusto niyan? Ito ay isang simpleng palamuti na pag-aari ng iyong pamilya. Nagsalita si Nanlit Ian sa isang boses na nagpapahiwatig na siya ay nahihiya sa tanong. Tinitigan siya ni Hansen ng kakaiba, iniisip na ang kanyang reaksyon ay kakaiba. Kabanata 1374. Bakit ayaw mong makuha pabalik ang iyong banal na bagay ng Blood Legion? Tanong ni Hansen na nakakunot ang noo. Ang mukha ni Nanlit Ian ay naging madilim, at sinagot niya ang tanong sa pamamagitan ng isa sa kanya. Sabihin mo sa akin, ikaw ba ang tagamana ni Han Jinji? Ang aking lolo sa tuhod ay si Han Jinji, ngunit hindi ang isa mula sa Blue Blood Special Forces, sabi ni Hansen. Nakakunot ang noo ni Nanlit Ian, na parang may iniisip siya. Talaga bang hindi siya ang tagamana ni Han Jinji? Bulong ni Nanlit Ian sa kanyang sarili. Tumigil siya bago muling magsalita sa kanyang sarili, na nagsasabi, ngunit kung hindi siya, bakit siya magkakaroon ng banal na bagay? At walang paraan na maaari niyang dalhin iyon sa kanya. Hindi mo pa rin sinabi sa akin kung bakit ang aking pamilya lang ang gustong magkaroon nito, sabi ni Hansen, iniisip na ang pagsasalita sa sarili ng kanyang kaaway ay medyo nakakatakot. Hindi mahalaga, kung hindi ka tagamana ni Han Jinji. Ngunit alam mo ang aking pagkakakilanlan, at iyon ay isang paglabag na hindi nagbibigay sa akin ng kasiyahan na hayaan kang mabuhay. Dapat kang mamatay para dito, sabi ni Nanlit Ian, na nagtawag ng isang punyal na maaari niyang subukang gamitin upang putulin si Hansen sa katabing bulaklak. Pareho silang nakakulong na parang mga mommy, at walang magagawa si Hansen para umiwas. Mayroon lang siyang Demon Heart Ring, ang kanyang Crystal Egg, at ang kanyang sandata ng payong. Tinawag niya ang payong upang harangan ang punyal na kontrolado ng isip. Lumipad ang punyal laban sa payong, at hindi nito mawasak ang itinatag na depensa. Tumawag si Nanlit Ian ng kanyang berdeng espada pagkatapos, at ipinatong ito upang tumutok sa lalamunan ni Hansen. Wala nang oras si Hansen upang ilipat ang payong upang harangan ang berdeng espada na papunta na sa kanya, at naiwan siyang nakalantad sa pag-atake nito. Gamit ang super spunk, sinubukan niyang hilahin at i-unfurl ang mga puno ng ubas na nakabalot sa kanya. Sa kasamaang palad, kahit anong subukan niya, hindi gumalaw ang halaman. Pagkatapos ay pinaniwalaan niyang ito ay isang banal na puno ng dugo, ngunit hindi nangangahulugang maraming ngayon dahil sa mga pangyayari. Nakikita ang papalapit na espada, isang opsyon lang ang natitira kay Hansen na subukan. Aktibo niya ang Super King Spirit, sa pag-asang magbibigay ito ng sapat na lakas upang palayain siya. Ang katawan ni Hansen, ang kanyang mga mata, at ang kanyang buhok ay naging puti, ang huli ay tumubo ng napakahaba. Lumulutang ito ng nakakatakot sa paligid niya, na parang nasa ilalim ng tubig siya. Ngunit bago paggamitin ni Hansen ang kanyang lakas upang mapunit ang mga puno ng ubas at magdulot ng pagkawasak sa bulaklak na nakakulong sa kanya, nagpasya silang palayain siya. Sa una, pinaniwalaan ni Hansen na ito ay isang gawa ng pagtatanggol sa sarili, ayaw na masaktan ang sarili nang makita nito ang kapangyarihan na kanyang hawak ngayon. Ngunit pagkatapos, ang mga puno ng ubas na nakabalot sa kanya ay lumipat sa espada na nakakatakot na malapit sa pagpuputol sa kanya, at binalot ito. Ginawa nito iyon upang protektahan siya. Ano ang nangyayari? Naisip ni Hansen na ito ay napakakaiba.
Ang isang puno na nagsikap na balutin silang pareho ay isang bagay na pinaniwalaan niyang kaaway. Pagkatapos ay gumawa ng isang plataporma ang bulaklak para maapakan ni Hansen. Tinitigan ni Nanlit iyan ng may pagkabigla, hindi makapaniwala na ang isang malakas na halaman ng Gino ay kakampi ni Hansen, tulad ng ginagawa nito ngayon. Bakit mayroon kang aura ng isang espiritu? At, bakit amoy ka ng isang nilalang? Ano, ikaw? Hindi pa nakakita si Nanlit iyan ng ganoong bagay dati. Talagang nagulat siya. Tumingin si Hansen sa kanyang Super King Spirit Body ngayon, at nakita niya kung paano nito ipinakalat ang pakiramdam na siya ay isang nilalang at isang espiritu. Ang pakiramdam ng hindi mabilang na iba't ibang nilalang ay puno sa kanya, marami sa mga ito ay hindi man lang makikilala ni Hansen mismo. Biglang naisip ni Hansen ang pangalang Super King Spirit. Karaniwan, ang isang antas na mas mataas kaysa sa isang King Spirit ay tinatawag na Emperador. Ang salitang super ay isang pagtukoy sa antas na ibinigay sa mga nilalang. Hanggang ngayon lang napagtanto ni Hansen na maaari niyang magamit ang kapangyarihan at aura ng isang nilalang tulad ng isang espiritu. Ang espiritu sa pamagat ng form na ito ay malamang na isang pangkalahatang termino, isang kasing kahulugan para sa enerhiya, kaluluwa, o kakanyahan. Hindi eksklusibong nangangahulugan na siya ay naging isang tunay na espiritu ng kahulugan ng santuwaryo. Hindi mahalaga kung sino ako. Dahil sa paulit-ulit mong pagtatangka na pumatay, ang iyong buhay ay ipinagkaloob sa akin. Naglakad pabalik si Hansen patungo kay Nanlit iyan, pinagsamantalahan at kinokontrol ang pagkabigla na naranasan lang ng kanyang kaaway. Sa ilalim ng mga paa ni Hansen, ang bulaklak ay patuloy na gumagawa ng mga plataporma para sa kanyang paglalakad. Mas maraming mga plataporma ang dumating ng kasing bilis ng paggalaw ni Hansen, na bumubuo ng isang perpektong ligtas na daanan para sa kanyang paglalakad. Dinadala siya nila kay Nanlit iyan. Lumapit si Hansen sa kanyang kaaway at nagtanong, "Sino ka sa Blood Legion? Ano ang tingin mo sa iyo?" Si Nanlit iyan, na nakakulong pa rin, ay nagsabi, "Ako ay isang tagapagmana ni Lihen." "Isa ka ba sa 13? Tanong ni Hansen. Kahit na malakas si Nanlit iyan, hindi naisip ni Hansen na kasing lakas niya ang parusa ng Diyos. "Hindi ako siya, dala ko lang ang kanyang sulo," nagmadaling magsalita si Nanlit iyan. May pagkakaiba ba? Hindi masyadong alam ni Hansen kung paano gumagana ang Blood Legion, kaya ito ay isang lehitimong tanong. "Kailangan mo ng pinakadalisay na dugo upang maging isa sa 13, at wala ako," sagot ni Nanlit iyan. Bigla, nakarinig si Hansen ng ingay. Lumiko siya upang tingnan kung saan ito nanggaling, nakita niya si Bauer na nakasakay kay Red Pony, papalapit sa kanya. Parang ligtas na naihatid ni Red Pony si Bauer kay Hansen. Dahil ayaw na masaktan ng mga toro, sakaling ang mga ligaw na nilalang na iyon ay naghahangad na bigyan sila ng parehong pagtrato, tumalon si Hansen pababa upang salubungin sila sa lupa ng lambak. "Tatay!" Tumalon si Bauer sa mga bisig ni Hansen sa lalong madaling panahon. Nakaklip sa likuran ni Red Pony ang Gold Dragon Lock ni Hansen. Nagtaka si Hansen kung bakit, pagkatapos ay napagtanto niyang hinailan nito ang itim na kabayo dito para kay Hansen. Natuwa si Hansen, hindi inaasahan na magiging mabait si Red Pony na gawin iyon para sa kanya. Ibinaba ni Red Pony ang Gold Dragon Lock sa lupa upang makuha ito pabalik ni Hansen. Nang suriin ni Hansen ang kalagayan ng itim na kabayo, nagtaya siyang sinubukan itong kumawala. Ang mga lubid na nagbubuklad ng kandado ay hamukay ng malalim sa laman ng nilalang. Ito ay isang nakakatakot na tanawin. Kabanata 1375. Ang itim na kabayo ay napipi sa mga pagtatangka nitong sumigaw at tumili habang ang nakamamatay na mga lubid ng Gold Dragon Lock ay hamukay sa katawan nito. Ang lalamunan nito ay dinudurog, ninanakawan ito ng hangin. Ang mga mata nito ay nagsimulang kumurap at kumurap, dahan-dahang umiikot pabalik sa bungo nito. Inilabas ni Hansen ang kanyang nag-iisang sungay at itinulak ito sa leeg ng nilalang upang mapabilis ang kamatayan nito at ihinto ang pagdurusa nito. Gamit ang kapangyarihan ng Super King Spirit Body, ito ay isang simpleng gawain, ang sungay ay dumula sa jugular ng nilalang na parang mainit na kutsilyo sa mantikilya. Mutant Creature Wind Unicorn na patay. Nakuha ang kaluluwa ng hayop. Nawasak ang Geno Core. Ubusin ang laman nito upang makakuha ng 0 hanggang 10 Mutant Geno Points ng random. Kinuha pabalik ni Hansen ang kanyang Gold Dragon Lock at bumalik kay Nanlit iyan. Muli niyang tinanong siya, "Bakit ayaw ng mga tao sa inyo ng banal na bagay?" Sumagot si Nanlit iyan, "Ang Pangulo lang ang dapat magkaroon nito, kung hindi, mapapahina nito ang iyong dugo." "Ang ibig mo bang sabihin ay ang mga kapangyarihan ng Blue Blood?" Tanong ni Hansen para sa paglilinaw.
Si Nanlit Ian, natatakot sa kanyang buhay, ay masigasig na sumagot sa anumang itatanong sa kanya. Sumagot siya, pinapahinan nito ang ating dugo kung nasa ating presensya ito. Habang ito ay mahalaga, ang Pangulo lang ang maaaring magtaglay nito. Ibig bang sabihin na si Han Jinji ang Pangulo? Nagulat si Hansen sa paghahayag na ito. Kung ang Pangulo lang ang maaaring magkaroon at magamit nito ng walang negatibong epekto, kung gayon ang tanging lohikal na conclusion na maaaring mabuo ay si Han Jinji ang Pangulo ng Blood Legion. Ngunit kung siya ang Pangulo, bakit tatawagan ni Nanlit Ian ng mga Tridor si Hansen at Han Jinji? Tridor lang siya, sabi ni Nanlit Ian. Kung gayon, ano ang kaugnayan niya sa Blood Legion? Paano siya nakilala? Siya ay nasa dulo ng dila ng lahat, tila. Naiinis na si Hansen. Tagasunod lang siya, sabi ni Nanlit Ian. Hindi ba siya may asul na dugo? Tanong ni Hansen. Nahuli siya, bakit siya magkakaroon ng asul na dugo? Mukhang nagulat si Nanlit Ian. Umatras si Hansen sa pag-iisip sandali, sinasabi sa kanyang sarili, tama si Baby Ghost. Hindi siya bahagi ng organisasyon, ngunit bakit tila iniisip ng mga matatanda na mayroon siyang asul na dugo? Walang katuturan ito. Bakit mo siya nahuli? Tanong ni Hansen. Iyon ay isang lihim. Nagsimulang umubo at magbuga ng dugo si Nanlit Ian mula sa mga sulok ng kanyang labi. Mukhang namamatay siya. Nagulat si Hansen. Yumuko siya upang buksan ang bibig ng lalaki at pigilan siyang malunod sa kanyang sariling mga likido, ngunit pinanatili ni Nanlit Ian na sarado ang kanyang panga at ngumiti lang. Pagkatapos, sumabog siya. Masyadong huli na para mapagtanto ni Hansen kung ano ang mangyayari, kaya tinawag niya ang kanyang sandata ng payong upang maiwasan na mabasa sa malambot, malagkit na gulo na dating bumubuo sa taong kilala bilang Nanlit Ian. Si Hansen, na hawak ng mahigpit ang payong, ay nagtakip sa kanyang sarili mula sa pagsabog. Ang kapangyarihan ng pagpapakamatay ay itinaboy si Hansen pabalik, ngunit nahuli siya ng malambot na komposisyon ng mga bulaklak. Marami ba siyang pinagsasabi para ma-distract ako? Nagpakamatay ba siya sa isang huling pagtatangka na ibagsak ako kasama niya? Tinitigan ni Hansen ang nakakatakot na tanawin ng may kasuklaman, nakikita ang mga piraso ng kanyang laman, ang mga labi ng kanyang mga bituka, at ang kanyang asul na dugo na nagpipinta sa paligid. Nakita na rin ni Hansen ang dugo ng parusa ng Diyos dati, at agad niyang nasabi na hindi nagsisinungaling si Nanlit Ian. Ang kanyang dugo ay mas magaan. Pagkatapos, biglang nag-aapoy ang pendant. Nang suriin ito ni Hansen, napansin niyang nagsisimulang lumiwanag. Ang asul na dugo ay nagsimulang mawala ang hindi natural na kulay nito, bumalik sa isang ordinaryong pulang kulay muli. Hindi siya nagbibiro. Talagang pinapahina ng pendant ang asul na dugo. Nagulat si Hansen. Nang matapos ang proseso ng pagbabalik ng asul na dugo sa pulang dugo, bumalik ang pendant sa pang-araw-araw, hindi aktibong estado nito. Kahit na nagpakamatay si Nanlit Ian, hindi bababa sa nakakakuha si Hansen ng kaunting kaalaman. Sinabi sa kanya ni Baby Ghost na nahuli si Han Jinji ng Blood Legion, at ang sinabi ni Nanlit Ian ay sumuporta sa iyon. Mukhang totoo iyon. Kung gayon bakit naniniwala ang ilang tao na mayroon siyang asul na dugo at hindi maaaring magkaroon ng tag-emana? Kalmado at kontrolado si Hansen pagkatapos nito, gayon paman. Isang sorpresa, isinasaalang-alang ang kanyang pinagdaanan lang. Alam niyang maraming tanong ang natitira, ngunit tila siya ay patuloy na binibigyan ng mga paghahayag, at ito ay magiging isang bagay lang ng panahon bago niya makuha ang lahat ng mga sagot na kailangan niya. At mayroon siyang isang kirot na nagsasabi sa kanya na hindi na magtatagal. Malapit na siyang makarating sa katotohanan. Habang aktibo pa rin ang Super King Spirit Mode, hinailan ni Hansen ang Wind Unicorn palabas ng nakatagong lambak. Mabait din na gumalaw, yumuko, o lumipat ang mga halaman sa kanyang paglapit. Para bang ang buong lambak na barado ng halaman ay bumubuo ng 100 para sa kanya. Ibig sabihin, ligtas akong makapasok sa lugar na ito, tama. Kung hindi nagsisinungaling si Green Cow, kung gayon marahil makikita ko talaga ang Starsea Beast. Plano ni Hansen na bumalik, ngunit kailangan niyang harapin muna ang bangkay ng Wind Unicorn. Hinubere ni Hansen ang Wind Unicorn, pagkatapos ay hinubad at tinadtad ang mga ito sa iba't ibang hiwa. Ayaw niyang makilala ng iba ang nilalang kapag bumalik siya. Kung ang mga nilalang sa kanlungan ay bahagyang kaaway pa rin sa kanya, maaaring hindi nila pahalagahan ang pag-alam kung ano ang nangyari sa kanilang maluwalhating Panginoon at sa kanyang kabayo. Maaaring mag-udyok ito ng isa pang pag-atake. Nang bumalik si Hansen, ang kanlungan ay nasa tamang estado. Ang mga nilalang at espiritu ni Nanlit Ian ay namatay lahat, kasunod ng kanyang pagpapakamatay. Well, ngayon na o kailanman. Hindi ako makaisip ng mas magandang pagkakataon upang angkinan ang lugar na ito.
Nagtungo si Hansen patungo sa bulwagan ng espirito sa lalong madaling panahon. Doon, nakita ni Hansen ang isang espirito at dalawang nilalang na nag-aagawan upang maging susunod na pinuno ng kanlungan. Nasabi ni Hansen na ang espirito ay royal class at ang mga nilalang ay mutant class. Nakita nila ang papalapit na si Hansen, at nang gawin nila iyon, lumingon sila upang tingnan siya. Kabanata 1376, nagulat si Hansen. Ang tatlong nilalang sa harap niya ay kasing lakas ni Nanlit Ian sa hitsura nila. Gusto nilang angkinan ng kanlungan, ngunit mukhang nag-aalinlangan at natatakot sila sa isang bagay. Ito ay isang maliit na sorpresa. Nang pumasok si Hansen sa bulwagan, sabay-sabay silang tumitig sa kanya. Kilala nila ng mabuti ang lugar, at alam nila kung sino ang naninirahan sa kanlungan. Hindi nila inaasahan na makita si Hansen na lumitaw, isang taong halos estranghero, upang subukang makipaglaban para dito. Ang mas nakakagulat ay ang katotohanan ito ay isang tao lang, at isa na mukhang hindi gaanong malakas. Ngumiti sa kanya ang espiritu, at nagsalita. Isa pang tao. Matagal na tayong kontrolado ng isang tao, talagang gusto mo ba ng isa pa? Marahil ay dapat nating harapin siya bago tayo magpasya kung ano ang susunod. Pagkatapos noon, ang dalawang mutant na nilalang ay mukhang mas galit. Naisip ni Hansen sa kanyang sarili, the Asterisk Man, ang mga espiritu ay mahilig pa rin sa pagkapuot sa mga tao kahit nasa santuaryong ito. Gagamit sila ng anumang dahilan upang pumatay ng isang tao kung kailangan nila. Upang palamigan ang sitwasyon, nakiusap si Hansen sa mga nilalang na tila nag-aalinlangan at nagsabi, mangyaring huwag siyang pakinggan. Isa lang ang ating buhay, at gayon paman, ang mga espiritu ay maaaring muling mabuhay. Kung ipagkakanulo ka niya, wala siyang mapapala. Medyo hindi patas, hindi ba sa tingin mo? Lumingon ang dalawang nilalang sa espiritu at umungol, nakataas ang kanilang labi at nakalantad ang kanilang ngipin. Tinitigan siya ng espiritu ng matinding mga mata. Sinuri ni Hansen ang tatlong nasa lugar na iyon, nagtataka kung paano niya makuha ang mga bagay sa kanyang pabor. Ang espiritu ay asul, at naghawak siya ng isang asul na kristal na malaking espada. Mayroon siyang gintong buhok. Ang isa sa dalawang nilalang ay mukhang isang puting tigre. Mayroon itong 6 na tainga, ngunit bukod doon, mukhang isang mapagmataas at maluwalhating nilalang. Ang isa pang nilalang ay mukhang isang robot, at gawa ito sa itim na metal. Naalala mo ba kung paano tayo tinatrato ni Nanlit Ian? Tinitignan tayo na parang walang kwentang alipin. Siya ay isang kakilakilabot na tao na may isang napakasama na ugali. At ang mga kondisyon ng pananatili dito. Nakalimutan na ba ninyo lahat? Ipinaglaban ng espiritu ang kanyang kaso kung bakit dapat siyang maging pinuno sa halip. Sumagot si Hansen, hindi ko alam kung anong uri ng tao si Nanlit Ian at kung paano niya kayo tinatrato, ngunit hindi ako siya. At higit pa rito, malaya kayo, hahayaan kitang manatili sa inyong kalayaan. Nakitungo na ako sa mga espiritu dati, at alam ko kung gaano sila kalupit at walang puso. Pinaalipin nila ang mga tao at tinatrato sila ng masama gaya ng kanilang pagtrato sa mga nilalang. Anumang nasa serbisyo ng isang espiritu ay kontrolado sa pamamagitan ng isang mahigpit na tali na hinaila ng isang kamao na bakal. Hindi ito paraan ng pamumuhay. Pagkatapos ay nagpatuloy si Hansen, ako ay isang tao na may isang bronze geno core. Paano ko kayo malalabanan? Habang nagsasalita siya, tinawag ni Hansen ang kanyang payong upang patunayan sa kanila na ito ay bronze. Nang makita nilang ito ay isang bronze geno core, lumingon ang mga nilalang upang tingnan muli ang espiritu. Ang eksena ay huminto. Iniisip ni Hansen kung paano niya makuha ang kanlungan. Ayaw niyang umatras at palampasin ang pagkakataong ito, ngunit alam din niyang hindi niya malalabanan ang tatlo sa kanila. Ang tatlo ay medyo mahina lang kaysa kay Nanlit Ian mismo, kaya ang mga posibilidad ay labag sa kanya. Wala siyang pagkakataon. Naisip ni Hansen na pinakamabuti na umatras na lang at hayaan silang mag-away bago sumugod ng lumabas ang isang nasugatan na nagwagi. Sa pagsang-ayon sa ideyang ito, umatras si Hansen ng isang hakbang. Ngunit nang gawin niya ito, ang robot na metal ay sumugod pasulong at pinigilan siyang umalis. Paano ang isang pakikitungo? Alok ng robot na metal. Anong pakikitungo iyon? Tumingin si Hansen sa Roboman ng may interes. Ito ay isang nakakagulat na pagliko ng mga pangyayari. Tutulungan kita na kunin ang kanlungan at ibibigay ko sa iyo ang kontrol. Gusto ko lang ang minahan, paliwanag ng lalaking metal. Pagkatapos ay sinabi ng espiritu, Metal Demon, bakit hindi mo na lang tanungin ako? Sumali ka sa akin at maaari nating durugan ang mga peste na ito. Maaari nating durugan ang 6 na tainga na freak, gawin akong pinuno, at maaari mong makuha ang minahan.
Umagang ang puting tigre nang marinig niya ang kanyang tinawag. Sumagot si Metal Demon sa espiritu sa pamamagitan ng pagsasabi, tama ang tao. Kung naging pinuno ka, tayo ay mapaaalipan. Ang mukha ng espiritu ay naging malungkot nang marinig ito. Talaga bang iniisip mo na kaya ng isang Bronze Genocore na tao na talunin ako at si Six Ear? Sinabi ni Metal Demon, huwag mong isiping kasama ka ni Six Ear. Hindi pa siya nanunumpa ng katapatan sa alinmang panig. Nagpatuloy si Metal Demon, Six Ear, gusto mo ang hardin, hindi ba? Paano kung kunin mo ang hardin, kunin ko ang minahan, at makuha ng tao ang natitira? Narinig ito ni Six Ear at umungol sa pagsang-ayon. Ano sa tingin mo tao? Nabusog ka ba? Sabi ni Metal Demon. Masaya lang ako na magkaroon ng bubong sa aking ulo, sabi ni Hansen, sumasang-ayon. Nagsimulang maglakad si Six Ear at Metal Demon patungo sa espiritu, dahan-dahan at maingat. Mayroon silang plano. Hindi sigurado si Hansen kung paano nila pakikipaglaban ang espiritu, ngunit sumunod siya sa kanila ng may pag-iingat. Gayunpaman, ang espiritu ay may hindi nagbabagong determinasyon. Wala siyang takot, at nagmatigas siya sa kanila na nagsasabi, kayo ay napakasimple. Alam mo ba kung bakit ako nag-abalang makipag-usap sa inyong dumi ng matagal? Isang biglaang aura ng napakalaking kasamaan at kapangyarihan ang tumakbo sa kanlungan. Sa pagdating nito, tumama ang pagkabigla sa mga puso ng mga nilalang na sumusuporta kay Hansen. Dalawang karagdagang espiritu ang dumating. Ang isa ay matangkad at kahanga-hanga dahil ito ay isang 4 na metrong higanti na naghawak ng isang napakalaking martilyo. Ang isa ay maikli. Ito ay mataba at matipuno, at hindi ito mas mataas kaysa sa baywang ni Hansen. Gayunpaman, ang martilyo na hawak nito ay mas malaki kaysa sa higanti. Hindi nila itinago ang kanilang presensya o lakas ng buhay. Gusto nilang makita ng iba na kasing lakas nila ang ibang espiritu na kanilang tutulungan. 3 laban sa 3. Iyon ang mga posibilidad na gusto ko. Ngunit sabihin mo sa akin, kasing tiwala ka ba gaya ng ilang sandali lang ang nakalipas. Nakangiting walang pakialam ang espiritu. Kabanata 1377. Ang puting tigre na may 6 na tainga at Metal Demon ay mukhang may sakit. Mas gusto nilang ibahagi ang kanlungan sa isang mahina na tao kaysa tanggapin ang malupit na pamamahala ng isang espiritu. Habang tiwala sila sa paghawak sa isa na unang nakaharap sa kanila, hindi nila inaasahan na mayroon siyang backup sa daan. Ang kanilang presensya doon ngayon ay nakakatakot sa kanila. Higit pa rito, ang mga reinforcement ay pumasok sa bulwagan sa pamamagitan ng tanging exit nito. Kailangan nilang lumaban kahit anong mangyari. Kahit na gusto nilang tumakas, kailangan nilang makipaglaban sa kanilang daan palabas. Ililigtas ko ang inyong buhay kung susundin ninyo ang aking kalooban at tatanggapin ninyo ako bilang inyong bagong Panginoon. At para sa iyo, lumingon ang espiritu upang kausapin si Hansen ngayon, at sinabi niya, well, hindi ko kayo mabibigyan ng parehong kabaitan. Ang mga tao ay dapat mamatay. Nauna ka na sa iyong sarili, hindi ba sa tingin mo? Nagsasalita ka na para bang pag-aari mo kami. Ngumisi si Hansen. Hindi, ngunit ang iyong marupok, maliit na pag-iral ay nakasalalay sa makapangyarihang palad ng aking kamay. Hinailan ng espiritu ang kanyang asul na malaking espada at itinutok ito kay Hansen. Ang pakikitungo ay hindi nagbabago. Kayo ay dalawa ang haharap sa tall at small, at ako ang makakakuha ng malaking keso. Nagbigay ng utos si Hansen at agad na nagpakawala ng isang gintong sinag ng liwanag patungo sa papalapit na espiritu. Iwinasiwas ng blonde na espiritu ang kanyang malaking espada sa sinag. Si Six Ear at Metal Demon, nakaalyado pa rin ni Hansen, ay sumunod sa utos. Pareho silang nagtungo upang harapin ang dalawang espiritu na dumating upang suportahan ang kanilang Panginoon. Hindi nila naisip na matatalo ni Hansen ang espiritu, gayunpaman. Sa katunayan, nagpaplano silang tumakas. Ang tanging inaasahan nila ay mayroon si Hansen ng kakayahang mapanatili ang kanilang pangunahing kaaway ng sapat na katagal upang makatakas sila. Parehong ngumiti si Tall at Small, tulad ng nakakatakot na kambal. Iwinasiwas nila ang kanilang mga martilyo ng may nakakabahalang karahasan, sinisira ang tanawin ng bulwagan sa kanilang mga pagtatangka na gawing jelly ang mga nilalang na sumusubok sa kanila. At sa bawat shockwave ay may nakapipinsalang epekto na hindi maiiwasan o matatagalan ng mga nilalang. Tulad ng sandaling nababagabag na ibabaw ng isang mahinaong lawa, ang isang pulsating ring ay dumadaloy mula sa bawat pagtama. Nang maabot ng mga shockwave ang mga nilalang, ang kanilang mga paggalaw ay bumagal at ginawang mas madaling tamaan sila. Tumingin ang mga nilalang kay Hansen tuwing kaya nila, umaasa na maaari niyang patuloy na mapanatili ang kanilang kaaway na abala.
Ngunit nang makita nila ang kanyang ginawa, sila ay lubos na nagulat. Ang blonde na espiritu ay nakatali ng isang gintong lubad parang isang nakasabit na piraso ng baboy. Gamit ang isang sungay na kanyang iniikot, siya ay casual na papalapit sa espiritu. Ilang sandali lang pagkatapos, ang parehong sungay ay itinulak ng malalim sa puso ng blonde na espiritu. Nakita ni Tall at Small ang nangyari sa maikling panahon na ginugol nila sa pakikipaglaban, at mabilis silang nakaranas ng isang sakit ng pagkabigla na halo-halo sa isang bahagi ng takot. Lumingon sila, nais na tumakas. Dahil hindi na nila iniwawasiwas ang kanilang mga martilyo upang pabagalin ang kanilang mga kalaban, nagawang habulin at kagatin ang kanilang mga likuran ng dalawang nilalang. Makinig ka, ikaw na primitive na screwhead. Aralin numero 1, alamin kung sino ang iyong kinakaharap bago mo simulang iwagayway ang iyong maliit na espada sa paligid. Walang pakialam na sabi ni Hansen, habang dahan-dahan at masakit niyang itinulak ang sungay ng mas malalim sa puso ng blonde na espiritu. Masyadong nasasaktan ng espiritu para tumugon, at mabilis siyang namatay pagkatapos. Ang buong katawan niya ay nagkagiba-giba. Alam ni Hansen na hindi pa tapos. Ang espiritu ay hindi ganap na patay, at may malaking posibilidad na babalik siya sa sandaling makuha niya ang kanyang tapang upang subukan muli. Para sa tigre at robber-man na nilalang, hindi hinabol ni Hansen ang mga ito at ang mga kaaway na kanilang hinabol. Sa halip, agad niyang tinawag si Moment Queen upang angkinan ang kanlungan. Ilang sandali lang, ang lugar ay nagribot at ganap na gumagana muli. Mayroon pa ring iba sa kanlungan na hindi nagagawan para sa pagmamayari, at sabik nilang hinihintay na malaman kung sino ang magiging bagong Panginoon. Sa kasamaang palad, hindi naabutan ng dalawang nilalang si Tall at Small. Bumalik sila sa bulwagan ng espiritu ilang sandali lang, walang dala. Tutuperin mo ba ang iyong bahagi ng pakikitungo? Tanong ni Metal Demon kay Hansen. Nang gumawa sila ng pakikitungo, hindi nila napagtanto na sapat na kalakas si Hansen upang madaling patayin ang blonde na espiritu tulad ng ginawa niya. Kaya, gusto nilang i-trato siya ng may paggalang. Siyempre, ang minahan at ang hardin ay sa iyo, ngunit kayo ay dalawa ang responsable ngayon para sa kagalingan ng kanlungan, tulad ko, sabi ni Hansen. Hindi alintana ni Hansen na magkaroon ng dalawang mutant class na kaalyado sa kanyang tabi. Siyempre. At kung maglakas loob na magpakita muli ang mga espiritu, narito kami upang pigilan sila. Ang dalawang nilalang ay labis na nagalak dahil hindi na sila sigurado kung mananatili ba si Hansen sa pakikitungo na kanilang ginawa. Kung hindi niya ito ginawa, sa lakas na kanyang taglay, wala silang magagawa upang baguhin ang kanyang isip pagkatapos ng lahat. Ang paraan ng pagpatay ni Hansen sa espiritu ay halos nagpatakot sa kanila na makipag-ugnayan sa kanya. Pagkatapos ay nagkaroon sila ng talakayan kung paano pinakamabuting magpatuloy sa pagkontrol ng kanlungan, at kung paano ito dapat patakbuhin. Nag-aalala rin ang iba sa mga patio kung ano ang mangyayari sa kanila. Hindi pa rin nila alam kung sino ang bagong Panginoon, at karamihan sa kanila ay nakatutok sa pagtakas. Kung ang isang makapangyarihang espiritu ang nakakuha ng kontrol, maaari nilang lahat na halikan ang kanilang kalayaan. Gayunpaman, ang taong may pinakamaraming pag-aalala doon ay isa pang tao. Mayroong isa pang demi-Diyos doon, at ang pangalan niya ay Su Mianhua. Siya ay isang propesor ng genetika sa Alyansa. Nang dumating siya sa santuwaryo ng ika-4 na Diyos, siya ay swerte dahil nag-spawn siya malapit. Nahanap siya ni Nanlit Ian at alam niya kung sino siya. Ilang sandali lang, dinala siya sa kanlungan, kung saan binigyan siya ng tirahan. Kahit na binigyan siya ng maraming libreng laman upang mas mapabilis ang pag-level up. Ngunit hindi lahat ay masaya. Nakabilanggo si Su Mianhua sa kanlungan at hindi man lang pinapayagang bumalik sa alyansa. Pinilit siyang manatili sa loob ng kanlungan upang magsaliksik para kay Nanlit Ian. Alam ni Su Mianhua na madalas na lumabas si Nanlit Ian upang pumatay ng mga nilalang para lamang makuha siyang magsaliksik ng higit pa. Ngunit habang ang pangangailangan na magsaliksik ay ipinataw sa kanya, sa paglipas ng panahon, nagustuhan niya ito. Ito ay naging isang libangan, at talagang interesado siya dito. Ang teknolohiya sa mga santuwaryo ay medyo primitive, ngunit nagawa niyang gumawa ng malalaking pagsulong sa panahong ginugol niya doon. Gayunpaman, kailangan niya ng mas maraming oras at mas maraming materyales. Kamakailan lang ay naubusan siya ng mga supply, kaya interesado siyang malaman kung tatanggapin ba ng isang bagong pinuno ang kanyang libangan. Kung ang bagong may-ari ay isang nilalang, may malaking posibilidad na siya ay patayin kaagad. Pagkatapos ng maraming taon ng pananaliksik, habang nakakuha siya ng maraming Geno points, hindi siya nagsanay sa pakikipaglaban. Magiging walang pag-asa siya sa isang laban, kaya kung siya ay tatanggalin sa kanlungan, ito ay parang isang hatol ng kamatayan.
Tinitigan ng lahat ng mga espiritu at nilalang ang bulwagan ng espiritu, handa na para sa anunsyo kung sino ang kanilang susunod na pinuno. Kabanata 1378. Sino sa tingin nyo ang magiging bagong amo? Si Metal Demon, yung Robo Boy, ang hands and core niya ay hindi masisira. Hindi, yung anak ko, si Six Ear. Ang tigreng yon, Metal Scrap ang agahan. Nakita ko silang naghabol ng dalawang espiritu. Isa sa kanila ang magiging amo. Posibleng nagtutulungan sila. Naniniwala pa rin ako na si Metal Demon ang dapat na amo. Ang galing niyang tao, at wala siyang masamang circuit sa katawan niya. Pero seryosohin natin, basta hindi espiritu ang amo, okay na tayo. Kung espiritu ang mamumuno, lahat tayo ay kailangang magpirma ng kontrata. Oo, sana hindi espiritu ang mamuno. Ang mga espiritu ay basura. Habang nagkukumpulan ang mga tao para magtsismisan, mag-isip-isip, at maghintay sa pagpapakilala ng kanilang bagong amo, may nagpakita at naglakad palabas sa harap nila. Lahat ay biglang tumahimik nang makita nila. Kung ang susunod na amo ay hindi maganda ang kalidad at hindi nakalulugod, may posibilidad na umalis sila. Magkasama nang lumabas sina Six Ear at Metal Demon. Magkatabi silang naglalakad, at tila hindi sila nag-away. Pero pagkatapos, naghiwalay sila. May isa pang tao ang paparating, naglalakad sa gitna para lampasan silang dalawa. Mukhang espiritu ang magiging bagong amo, o iyon ang unang nakita nila. Mabilis silang tumakbo palayo at iniwan ang silungan, sa takot na matrap. Akala nila na isang espiritu ang nag-angkin sa silungan, at naangkin na rin niya sina Six Ear at Metal Demon. Nag-isip sila ng ilang sandali para makita kung sino ito bago tumakbo palayo, at napansin ng mga tao na hindi espiritu ang tao. Ang tangkad niya ay halos hindi umabot sa tangkad ng isang espiritu, at nakakagulat na ang hitsura niya ay halos kahawig ni Nanlit Ian. Tao siya. Maraming tao ang nagbulalas ng sabay-sabay. Ito ay isang malaking sorpresa para sa bawat isa sa kanila. Iilan lang sa kanila ang nakakakilala kay Hansen, kaya nagtaka sila kung saan siya nanggaling at ano ang nagtulak sa kanya para maging kanilang bagong amo. Tumingin si Green Cow kay Hansen mula sa ibaba at nagtanong ng malakas, sa walang partikular na tao, paano nakapasok ang lalaking yan sa Spirit Hall, Mumo. Naguguluhan din si Su Minhua. Naniniwala siya na siya at si Nanlit Ian lang ang mga tao na malapit sa Shadow Shelter. Habang nagtataka ang mga nilalang, naglakad palapit si Metal Demon para magsalita. Mula ngayon, si Hansen ang magiging bagong amo ng Shadow Shelter. Kung makakita ako ng hindi pagsunod, papahirapan ko ang maingay na grupo ng isang malupit na pagpupunit. Sumang-ayon ang puting tigre, si Six Ear, sa sinabi ng robot sa pamamagitan ng isang malakas na dagendong. Nagulat ang lahat sa pagtitipon. Hindi makapaniwala ang bawat isa sa kanila na ang kanilang bagong amo ay isa pang tao, at higit sa lahat, nakuha niya ang buong suporta ng dalawang tao na nasa tabi niya. Si Su Minhua lang ang talagang natuwa sa pag-alam na isang bagong tao ang magiging susunod na amo. Siya ang bagong amo. Muli nang nagtanong si Green Cow ng malakas. Nagpumiglas siyang pigilan ang kanyang mga iniisip, at ngayon, ang kanyang mga mata rin. Halos mahulog ang mga mata niya mula sa kanyang mga mata, habang nagpupumiglas siyang maunawaan ang katotohanan ang lalaking sinubukan niyang lokohin ay magiging bagong amo ng silungan. Huwag kayong umasa ng malaking pagbabago. Ang mga tuntunin na alam nyo dati ay mananatili. Walang panunumpa o kontrata ang ipinataw sa inyo para manatili dito. Nananatili ang kalayaan nyo, at lahat kayo ay maaaring magpatuloy sa pamumuhay dito. Kaya, mag-enjoy na kayo, sa tingin ko. Sa wakas, nagsalita si Hansen, gamit ang isang pangkaraniwang tono ng boses na naglalayong aliwin ang anumang takot na nararamdaman nila. Gusto ni Hansen na maramdaman nilang lahat ang kaligtasan. Mas maraming tao ang masaya na nakatira doon, mas maraming buwis ang matatanggap niya. Dahil kay Six Ear at Metal Demon sa kanyang tabi, ang mga takot ng mga nakatira sa silungan ay nawala na, at ang mga gawain ay bumalik sa normal. Ibinigay ni Hansen sa kanila ang minahan at hardin, tulad ng pangako sa kanilang kasunduan. Ang kayamanan na iyon ay isang bayad din para sa kanila na manatili sa silungan bilang mga gwardya para kay Hansen. Pananatilihin din nila ang kaayusan sa silungan habang wala siya. Bumalik si Hansen sa Spirit Hall, kung saan naghihintay sa kanya si Moment Queen. May problema ba? O uminom ka lang ng isang baso ng maasim na gatas? Tanong ni Hansen. Mabilis na sumagot si Moment Queen, at may halatang pag-aalala, nagtanong siya, mananatili ka ba sa lugar na ito ng matagal? Oo. Alam ni Hansen na walang malalakas na nilalang o espiritu sa malapit na maaaring magbanta sa kanya. Ito ay isang matibay na silungan na may isang pre-installed army.
Ang pinakamalaking kaaway niya ay ang blonde na espiritu na hinarap niya kanina at mabilis niyang natalo. Lalakas lang si Hansen sa susunod na mga araw, kaya kahit na bumalik ang espiritu para subukan ang kanyang swerte ng isang beses pa, hindi siya natatakot kay Hansen. At sa mga susunod na araw, gagawin ni Hansen ang kanyang layunin na ma-max out ang kanyang primitive at mutant Geno Point tallies. Sana maglaan ka ng oras para buksan ang Hansen Core Storage, sabi ni Moment Queen. Mayroon ka ba nito dito? Tanong ni Hansen. Ikinwento na ni Old Man G kay Hansen tungkol sa Hansen Core Storage dati. Katulad sila ng spirit bases, sa paraang may mga access points sila sa buong sanctuary. Ang tanging pagkakaiba lang ay kailangan mo ng Hansen Core para makapasok. Ano man ang lahi mo, basta may Hansen Core ka, makakapasok ka. Gayunpaman, kapag nasa loob ka na, isang Hansen Core lang ang maaaring dalhin mo, at iyon ang gagamitin para sa access. Para sa iyong oras doon, lahat ng iba ay ipinagbabawal. Kapag natalo mo ang isang kaaway, makakatanggap ka ng isang item na maaaring palakasin ang Hansen Core. Mayroon din itong mga antas. Kailangan mong umakyat sa mga antas, at hindi ka maaaring tumalon. Lahat ay may rango doon, pero ito ay isang rango na nakakabit sa Hansen Core na ginagamit. Sa Gold Hansen Core Storage, si Old Man G ay may rango na halos 8 milyon. Interesado si Hansen na matuto ng higit pa tungkol sa Hansen Core Storage, ngunit mas gusto niya ang unang karanasan. Nais kong malaman ang rango ng aking payong at itlog. Magiging mahusay kung makarating ako sa top 10, naisip ni Hansen sa sarili. Kabanata 1379. May Hansen Core Storage ang Shadow Shelter. Ngunit ang pagbubukas nito ay mangangailangan ng 1,000 genes. Para maabot ang bilang na ito, kailangan lang ni Hansen ng oras. Ang mga genes ay maaaring bayaran gamit ang dugo ng iba, ngunit ang ordinaryo at primitive Geno Points ay gagana rin. Maraming mga nilalang sa paligid na maaaring magbigay ng kasapatan sa kasalukuyang pagnanasa ni Hansen para sa mga Geno Points, ngunit mayroon ding maraming mga nilalang na nakatira na sa silungan. Sa ngayon, gusto munang bumalik ni Hansen sa nakatagong lambak. Gusto niyang pumunta ng mag-isa dahil ayaw niyang makita ng ibang tao ang kanyang kakayahan sa Super King Spirit. Nang bumalik sina Dragon Lady at Chip Ship mula sa kanilang magkasamang pangangaso, puno ng mga sorpresa ang kanilang pagbabalik. Napalampas nila ang lahat ng nangyari. Nakakagulat, girl. Mukhang nagkaroon ng labanan, sabi ni Chip Ship, habang iniikot ang kanyang ulo para obserbahan ang bahagyang sirang silungan. Naisip din ni Dragon Lady na kakaiba ito, ngunit hindi niya ito gaanong pinansin. Lumapit si Chip Ship sa pinakamalapit na nilalang sa kanya at tinanong ito, inaatake ba ang silungan? Huwag kang mahiya ngayon. Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari, Bob. Woof, woof, woof. Sagot ng nilalang. Nanginginig si Chip Ship nang marinig ang nangyari. Sabi niya, ano, si Hansen Bob ang naging amo ng silungang ito. At napalampas namin yun. Nainter si Dragon Lady nang marinig ang tungkol sa pagkakasangkot ni Hansen. Lumapit siya para sumali sa dalawa at nagtanong, ano ang nangyari? Lumingon si Chip Ship at sinabi sa kanya, kahit papaano, kahit saan, namatay ang dating amo ng silungang ito. Lumaban si Hansen tulad ng isang matapang na bata at inangkin ang pagmamayari ng lugar. Hinala ko na siya yon, hindi bababasa. Magiging awkward kung may dalawang Hansen na naglalakad sa paligid, Bob. Habang hindi niya pagdudahan ang sinabi ng kanyang mga tainga, nahihirapan si Chip Ship na paniwalaan na ang kanyang amo na si Hansen ay may kakayahang sakupin ang isang gintong silungan. Fair na, mas mabuting makita natin ang ating mga mata, sabi ni Dragon Lady. Nang makapasok sila sa Spirit Hall, nakita nila roon si Hansen. Mabilis na ibinaba ni Chip Ship ang kanyang ulo at dinaikit ang kanyang mukha sa lupa, dinidilaan ang kanyang mga bota. Malakas si Hansen, alam niya iyon. Ngunit nakakagulat na malaman na nagawang sakupin niya ang isang gintong silungan. Hindi ito isang maliit na gawa. Gumugol si Chip Ship ng isang sandali ng pangungulila sa paglalakbay sa memory lane, at naalala niya kung paano hindi pa katagal nang tumakas silang dalawa kay Dragon Lady mismo. Siyempre, maswerte si Hansen, higit sa lahat. Kung patas talaga ang laban pagkatapos ng isang maayos na pag-atake, wala siyang kakayahang talunin ang silungan. Siya ay ang nagpalad na tumanggap ng maswerteng mga pangyayari, isang karangalan na madalas niyang matanggap ngunit hindi kailanman kinukuha ng basta-basta. Gayunpaman, naging abala si Hansen mula nang maging amo siya ng silungan. Hindi siya nakahanap ng oras para bisitahin ang nakatagong lambak tulad ng kanyang nais. Kinain niya ang kabayo sa kaunti niyang bakanting oras, gayunpaman, at nakakuha siya ng 9 na mutant Geno Points.
Ang 70 iyon ay nagpataas ng kanyang antas ng fitness ng 720. Sa isang kalye sa silungan sa araw na iyon, may isang babae na mukhang anghel. Naglalakad siya ng isang aso. Ang aso ay may dalawang kulay. Itim ang likod nito, habang puti naman ang ibaba nito na parang mga pinong perlas. Ang babae ay nakasuot ng isang napakagandang armadura na kinas-kinas hanggang sa nakakasilaw na ningning. Ang kanyang mga plating ay napakamalinaw na maaaring mapagkamalang salamin. Sa kanyang likod ay mga magaganda ngunit matitibay na pakpak. Amo, patay na sinanlit iyan. Nasayang ang biyahe na ito, sabi ng aso. Sabi lang ng babae, kung ganoon, dapat tayong maglaan ng sandali para tingnan ang bagong amo. Sa tingin ko, kung nagawa niyang angkinan ang silungang ito, dapat hindi bababa sa mayroon siyang gintong Hansen core. Kinamot ng aso ang sarili. Pagkatapos, patuloy itong nagsabi, hindi mo kailangang pumunta rito, alam mo. Kailangan lang nating sabihin sa kanila na tayo ay mula sa Sacred Shelter. Mabilis silang susunod pagkatapos noon. Ngumiti ang babae at sinabi, teritoryo ito ng Outer Sky Shelter, hindi tayo pwedeng magkagulo dito. Bakit tao pa rin? Marami tayo sa kanila pabalik sa Sacred, puna ng aso. Iyon ay isang misyon na ibinigay sa akin ng aking ina, at isang bagay na maaaring magawa lang ng tao. Ganun lang talaga, paliwanag ng babae. Itinayo ng aso ang kanyang mga tainga, at sinabi, nandoon. Sa plaza, nandoon ang tao na hinahanap natin. Tumango ang babae, at pagkatapos ay parehong tumungo sila sa taong kanilang nakita. Nangongolekta ng dugo si Hansen sa plaza. Kung bibigyan nila siya ng isang patak ng kanilang dugo, maaari silang manatili sa silungan ng 1 buwan. Siyempre, dahil sa murang bayad na iyon, marami ang nagtipon. Napakaganda ng pila. Ilang araw na ang nakalipas ng anunsyo ni Hansen. Ngayon, para sa sino mang gustong manatili sa silungan, ang unang gagawin nila ay mag-donate ng dugo. Nang makarating ang babae at ang kanyang aso sa plaza, tumayo sila at pinanood si Hansen na lumapit sa lahat ng nilalang, nangongolekta ng dugo na labis nilang gustong ibigay. Ayoko namang sabihin, pero hindi siya mukhang espesyal. At sinasabi mong siya ang tao na kailangan mo ngayon. Ang gawain ay eksklusibo sa kanya. Ano ba talaga ito? Dahil ang taong ito ay, plain. Hindi nagustuhan ng aso. Sabi ng babae, mas madali lang para sa mga tao na gawin ito. At kailangan din nilang maging malakas. Pinanood ng mabuti ng babae si Hansen. Naghati ang kanyang mga pupil sa dalawa habang tumitingin siya. Nararamdaman kaagad ni Hansen na parang pinapanood siya, at hindi ito ng mga masisipag na nag-donate ng dugo. Hindi niya ito gaanong pinansin, basta hindi kaaway ang puwersa na nagmamasid sa kanya. Pero pareho ang reaksyon ng babae sa aso. Nadismaya siya sa kanyang nakita sa lalaki. Anong problema? Nararamdaman ng mga aso ang masamang panginginig. Lumingon ang babae at sinabi lang, walang pangangailangan na makipagkita sa kanya. Ang kanyang fitness ay halos primitive lang, at may bronze Hansen core siya. Hindi natin siya kailangan. Paano siya hinahangaan ng mga nilalang? Paano niya naangkin ang silungang ito sa unang lugar? Gusto mo bang patayin ko siya? Kumislap ang mga mata ng aso na parang gustong pumatay. Kabanata 1380. Teritoryo ito ng Outer Sky. Mas mabuting hindi tayo magpakita, sabi ng babae, hinayla palayo ang aso. Well, dahil nandito na tayo, hindi ba dapat tayong mag-ikot? Pagmamakaawa ng aso. Sige, sige. Hindi napansin ni Hansen ang kanilang presensya doon dahil mas nakatuon siya sa blood drive na kanyang itinatag. Magpila kayo. Hoy, ikaw. Manatili ka sa pila. Adada. Hindi ka pwedeng mag-reserve ng pwesto. Hoy, tigilan mo yan. Ikaw, oo, patuloy kang maglakad, patuloy kang maglakad. Oh, tao, at ano ba ang ginagawa mo? Hindi ito ang oras para mag-squat, Batang Bob, sandali lang, ano ba yan? Hindi ka nagtatae sa kalsada habang naghihintay ka sa pila. Ikaw na marumi, kasuklam-suklam na bagay. Ano ba ang problema mo? Wala ka bang respeto sa amo ng magandang silungang ito? Wala ka bang respeto sa sarili mo? Sinubukan ni Chip Chip na panatilihing maayos ang pila, sinasamantala ang kanyang pagkakaibigan kay Hansen. Araw-araw na nagaganap ang blood drive. Nang malaman ng mga nilalang na maaari silang manatili sa silungan ng 1 buong buwan kapalit ng 1 patak ng dugo, nagdatingan sila mula sa lahat ng panig. Ang lugar ay siksikan at punong-puno ng mga nilalang, lahat ay nagnanais ng bubong sa kanilang mga ulo. Pagkaraan ng ilang sandali, naisip ni Hansen na pinakamabuti na magpahinga at hayaang hawakan ni Chip Chip ang mga pangyayari habang pumupunta siya sa nakatagong lambak.
Kaya, iyon ang ginawa niya. Nais niyang hanapin ang Hansen ng karagatan. Nagbakasyon si Bauer kasama si Jianran sa loob ng ilang panahon, kaya nag-isa siyang pumunta sa nakatagong lambak. Ang mga halaman ng Gino ay kasing bait at kasing galang ng huling pagkakataon na naroon siya, at bumuo sila ng isang landas na nagtutungo sa kanya saan man nais niyang pumunta. Mayroong maraming uri ng mga halaman na nagkalat sa lambak na iyon. Parang isang malaking botanical art. Hindi nagsisinungaling si Green Cow, at talagang may mga puno na may mga ahas. Gayunpaman, hindi na sila banta kay Hansen ngayon, at nagkukubli lang sila palayo tuwing papalapit siya. Siyempre, pumasok si Hansen sa lambak sa Super King Spirit Mode. At tulad ng sinabi ni Green Cow, mayroon ng isang yungib. Sa pasukan nito, isang malaking bato ang humaharang sa pagpasok. Nakakagulat, may iisang salita na nakaukit sa mukha nito. Kinilala ni Hansen na ito ay isang malaking bato na nahati at inilagay doon. Ang salita dito ay simple, langit. Mukhang pamilyar. Naalala ni Hansen kung saan niya huling nakita ang katulad nito. Ang bato ay parang nakita niya sa Valley of Time sa Third God Sanctuary. Noong nasa Valley of Time ako, naisip kong nakita ko ang salitang katok na nakaukit sa isang katulad na bato, na kalahating nakabaon. Pagkatapos ay may isa pang bato na may mga salitang tao isa na nakaukit dito. Kung pinagsama ang tatlong batong ito, makakabuo ito ng salitang kapalaran. Kwento ni Hansen sa kanyang sarili. Naisip ni Hansen na ito ay pinutol mula sa parehong bato. Kung talagang pinutol ito mula sa parehong bato, at ang pangatlo ay nagsisilbing nasa lugar na ito para makita ko, higit pa iyon sa isang pagkakataon. Nakakatakot iyon, totoo lang. Patuloy na kinuwento ni Hansen sa kanyang sarili. Sinuntok ni Hansen ang bato at hindi niya ito nagawang makapinsala, tulad ng hindi niya nagawang makapinsala sa ibang mga hiwa sa nakaraan. Nagulat at iniisip na ito ay kumpirmasyon, naisip ni Hansen sa kanyang sarili, sino ang nakagawa ng paghati sa bato sa unang lugar. Natatakot akong makilala ang taong iyon. Sa kabutihang palad, ang bato ay inilagay lang doon. Nagawang itulak lang ito ni Hansen palayo. Gayunpaman, hindi ito isang maliit na gawa. Napakahirap ilipat ito, at kailangan ni Hansen na gamitin ang lahat ng kanyang lakas para gumalaw ito. Malaki ang yungib sa likod nito, at maraming hiyas at kayamanan doon. Parang itinulak lang ni Hansen ang isang matabang dragon para mahayag ang ginto na itinago nito sa likod nito. Ang buong lugar ay napakakinang. Naglakad si Hansen sa loob ng may pagkamangha, at sa dulong bahagi ng yungib, napansin niya ang malalaking buto ng ilang nilalang. Mukhang buto ng malaking dinosaur, pero mas malaki pa. Naisip niyang ito ay ang uri na nakita niya na nakasabit sa isang museo. Nakakagulat, nagniningning ito. Buto ito ng isang matagal nang namatay na nilalang, malinaw na nakikita, pero nagniningning ito. Nakakatakot ang ganda nito. Ginamit ni Hansen ang kanyang Dangshan Aura para i-scan ito, at nakumpirma niyang patay na nga ito at hindi isang nilalang na ang anyo ay parang isang kalansay. Hindi nagsisinungaling si Green Cow. Gusto ni Hansen na tingnan kung may natitirang Hansen Core doon. Ito ay isang banal na nilalang, kaya tiyak na gemstone class ang Hansen Core nito. Malakas si Hansen, pero kahit siya ay hindi pa nakakapatay ng banal na nilalang. Hanggang ngayon, imposibleng makuha niya ang isang gemstone class Hansen Core. Sa kasamaang palad, labis siyang nadismaya dahil hindi niya ito makita. Ipinag-isip ito ni Hansen, na basag ba ito nang mamatay ang nilalang. Patuloy na siniskan ni Hansen ang paligid, at lalo na ang kalansay. Napansin niyang ang bungo ng kalansay ay nagbibigay sa kanya ng mas malakas na pagbabasa. Umakyat siya sa loob at may nakita siya. Isang orb na perpektong kasya sa kanyang kamay. Parang baseball ang laki nito, pero napakaganda ng bagay na iyon. Mayroong mystical quality ito, at sa loob, makikita ang lahat ng mga bituin sa sansinukob. O ganoon ang dating tingin niya. Hindi alam ni Hansen kung anong uri ng nilalang ito, pero nang i-wisek niya ang orb ng tubig, nagsimulang lumiwanag ito ng husto. Isang gemstone Hansen Core. Sigaw ni Hansen, na puno ng tuwa. Ibaba mo yan, biglang may nagsalita sa loob ng yungib. Nakita roon ni Hansen ang isang babaeng may pakpak na papalapit. Kasama niya ang isang aso. Bigyan mo ako ng magandang dahilan para gawin iyon. Agad na nasabi ni Hansen na ito ay isang nilalang, hindi espiritu. Hindi pinansin ng babae ang kanyang sinabi, at itinoon lang niya ang kanyang pansin sa aso sa kanyang tabi. Black Doggo.